Good morning po mga kapatid. Yes. Salamat din po sa mga naka-tune in sa ating Facebook Live. We welcome you. Blessed Sunday po. At huwag niyo pong kalilimutan na itag ang inyong mga friends doon po sa comment section. And especially po yung mga praise item at saka po yung inyong mga prayer items, i-comment nyo lang po, i-type, at tapos kami po sa aming mga kapatid, meron pong magpe-pray para po sa inyo. So, church, do you have the burden to seek the lost? Yes or no? Of course, yes. Look around you. Yan po. Tumingin kayo sa paligid ninyo. There are still empty seats. Medyo marami, ano po. That needs to be filled. Remember that one empty seat represents one lost soul who is feeling helpless, and their helplessness can only be restored by our shepherd. Elder Marlon reminded us last week that as long as there are lost souls who have left or who have not come to know about our Lord, we can never say that our church is big enough. To prepare us for this morning's worship, let us reflect on Colossians 3:13. Colossians 3:13. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, as you also must forgive. Colossians 3:13. Let us now stand and worship God. Good morning, church. Good morning po sa bawat isa. Pwede po ba ninyong batiin ang inyong pong mga katabi ng isang mapagpalang umaga, kapatid? Ako ay nagagalak at nakita kita ngayong umagang ito. Amen. Ang sabi po sa Psalm 133 verse 1 to 3. How wonderful and pleasant it is when brothers live together in harmony or in unity. For it is as precious as the anointing oil that was poured over Aaron's head, that ran down his beard and unto the border of his robe. Harmony is as refreshing as the dew from Mount Hermon that falls on the mountains of Zion. And there the Lord has pronounced His blessing, even life forevermore. Sino po ang nais na patuloy na mapagpala ng Diyos ngayong pong umagang ito? Amen. Nawa ngayong pong umagang ito'y dumaloy ang pagpapala ng Diyos, ang pagkakaisa ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Patuloy po natin palakpakan ang ating pong Diyos. Hallelujah! Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon. Oh, how good it is when brethren dwell together in unity. Sabay-sabay po nating ipalakpak ang ating mga kamay sa Panginoon. Pwede rin po kayong lumapit sa inyong mga katabi, sa malapit po sa inyo, kamayan niyo po sila. Together.
isa ay pumunta sa lugar na ito na bit-bit ang pagpapala mula sa Diyos. Amen? Na sa mga nakaraang linggo, may mga nangyari naganap sa ating mga buhay na pinagtagumpay tayo ng Panginoon. Amen? Kaya naniniwala po tayo na sa Kanya walang imposible. Amen po. Pwede po ba nating sabihin lahat, sa iyo, Panginoon, walang imposible? Sa iyo, Panginoon, walang imposible. Amen. Hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa Panginoon. Pwede po bang palakpakan natin ng Diyos? Hallelujah! Come on, church. Sa'yo, lahat kaya namin gawin. Hallelujah! Sa'yo, lahat ay magagawa. Lahat makakaya. Kalakasan ko'y ikaw. Walang imposible sa'yo aking nakita.
kami nagtitiwala sa iyong kabutihan, Panginoon, at sa iyong kapangyarihan sa aming buhay. Kaya mo, Diyos, na iyong mga anak ngayong umaga ay mapalapit ang aming puso, ilapit namin ang aming puso sa pagsamba, Panginoon, sa iyo. Hallelujah. Diyos
Diyos, Espiritu ng pagpupuri sa Panginoon. That we are all forgiven. We are all loved by God. Sa oras po ito, patuloy po nating ialay ang pinakamatamis na pagsamba sa Diyos, sa amazing love na binigay niya sa atin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You are content. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Minsan pa po nating uwitin. I'm forgiven. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were content. You were content. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be? Amazing love, how can it be That you, my King, would die for me?
nagmamaliw sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo nagabayan niyo po kami ngayong oras na ito. Sa iyo po ang papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Aming Diyos, tulad po ng aming inawit, hindi namin lubos na maunawaan kung gaano mo ipinadama ang pag-ibig mo sa amin. Panginoon, tunay nga na hindi namin maisip na sa kabila na kami ay makasalanan, na kami ay tumalikod sa iyo, Panginoon, patuloy mo kaming minahal. Patuloy mong ipinadama sa amin ang iyong pagkapatawad. Sa kabila, Panginoon, ng maraming kasalanan na aming nagawa, ang iyong kapatawaran ay ibinigay mo sa amin. Panginoon, alam po namin, we are not worthy. Pero Lord, salamat. Dahil sa iyong masaganang biyaya, now we are justified. Kaya Panginoon, narito po kami, nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Ang tangi lamang po naming maghagawa bilang pasasalamat sa ginawa mo dun sa krus para sa amin, ay ialay po namin ang aming buhay sa iyo bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa iyo. Panginoon, salamat sapagkat ikaw pa rin ang patuloy na sumasama sa amin sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Alam po namin, Panginoon, na maraming mga balakid upang kami, Panginoon, ay mamuhay ng nararapit sa iyo. Ngunit, Panginoon, salamat sapagkat ang iyong biyaya ay laging sapat. Malimit, Panginoon, kami nagkukulang. Pero, Panginoon, ikaw ang Diyos na dandyan na handa kaming tanggapin sino man kami. Kaya Panginoon, sa umagang ito, tanggapin mo nawa ang aming mga papuri, pasasalamat, pagtaas sa iyong banal na pangalan. Panginoon, salamat for the opportunity na patuloy na ginagawa mo sa amin, sa opportunity na binibigay mo sa amin upang kami ay makapaglingkod sa iyo. Panginoon, kaya kami narito ay isang opportunity upang purihin ang iyong pangalan. Salamat din, Panginoon, kung paano ka kumikilos sa amin na ginagamit mo ang aming buhay upang maging daluyan ng pagpapala sa iba't ibang ministeryo na ibinibigay mo sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, kung paano ginabayan mo kami sa nakaraang 3 araw sa lugar ng Kalumpo kung saan, Panginoon, nakapagturo kami doon sa mga bata, Panginoon, at maging sa mga magulang. Lord, we pray, Panginoon, yung mga salita na natanim sa mga batang ito, dalangin po namin na ito po ay patuloy na lumago. We are also praying for Lord, doon sa mga magulang na umaten ng mga graduation ng DBBS, dito sa GCF, maging sa Talumpok, maging sa Balayan, Panginoon, we pray for them na, Panginoon, ay patuloy po na yung mga naririnig po nila mula sa kanilang mga anak at mga salita na naitanim din sa kanilang mga puso ay patuloy po na lumago. And one day, Lord, sila rin ay makakasama namin sa pagpupuri at paglilingkod sa iyo. We pray for our outreaches, Lord. Dinadalangin po namin na yung mga lugar na pinagkatiwala mo po sa amin ay patuloy, Panginoon, na gagamitin mo ang marami sa amin upang, Panginoon, maglingkod sa iyo sa magitan po ng pagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Yung kapatawaran na amin pong naranasan mula sa iyo, ay ito po, Panginoon, ay mabahagi po namin sa maraming mga tao. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na paggabay mo sa bawat isa.
Dumadalangin kami, Panginoon, sa mga challenges na amin pong kinakaharap, mga personal prayer request po namin, mga problema na kinakaharap po namin. Dumadalangin kami, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na tutugon sa lahat ng ito. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, at aming inawit kanina, walang imposible sa iyo. Panginoon, iniisip po namin na parang imposible, pero Lord, kung kami patuloy na magtitiwala, walang imposible sa iyo. Salamat, Ama, purihin ka sa pagpapatuloy ng aming pananambahan. Ikaw nga po ang maitaas at sa pakikinig po namin ng iyong salita na dadalhin ni Pastor JJ, we pray, O God, that you will prepare our hearts, Lord, upang makita namin, maunawaan po namin ang kagandahan ng iyo pong salita. Purihin ka, Panginoon, ito po ang aming isang madalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Now let's honor God through our giving. Leviticus 27:30 from the New International Version reminds us that a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belong to the Lord. It is holy to the Lord. Leviticus underscores the importance of recognizing that all resources ultimately belong to God. The act of tithing is a tangible expression of faith, gratitude, and obedience to God's commands. It serves us as a reminder of God's continual provision and the believer's role in stewarding those blessings responsively. Let us pray. We come before you with grateful hearts, acknowledging your abundant provision in our lives. We recognize that every good and perfect gift comes from you, and we are thankful for your faithfulness and blessings. As we bring our tithes and offerings to you today, we do so with joy and gratitude. We dedicate these gifts to your service and ask that you use them for the furtherance of your kingdom. May they be a blessing to those in need, support the work of the church, and spread the message of your love and salvation. We pray for wisdom for those who manage these resources, and they may use them wisely and for your glory alone. May our tithes and offering bring honor to your name and further your purposes on earth. In Jesus' name we pray, amen. For our online worshipers, you may deposit your tithes and offerings via our Metrobank account, through bank transfer, GCash, Maya, or any other online banking app. If you need a copy of your bank details for transfer, kindly call the admin office at the numbers posted on your screen. For our worshipers here on us, you may either drop your tithes and offerings into the offering bags that are being passed by our deaconesses, or you can drop them at the box located at the back. Let us now prepare our hearts to listen to God's word, which will be delivered by our servant, Pastor JJ Gutierrez. Good morning, church. Good morning. Can you say to the person beside you, relax? But not too relax po kasi baka mamaya makatulog na tayo. All right, I want to start my message with a story. Everybody say story. One more time, story. All right, there is a story of a family man, an engineer who grew up to a poor family. And story tells us, yung father niya had anger issues. Yung mother naman niya, iniwanan siya. Lumaki siya na sinasaktan. He was physically abused, emotionally abused, psychologically abused. But one thing remained in his heart. His love from the Lord that he learned from DBBS.
Palakpakan po natin yung mga teachers natin sa DVBS. Growing up, he knew what it means to love God completely and love others selflessly. Kaya kahit na lumaki siya dun sa toxic na culture, naging successful engineer pa rin siya. And in fact, dahil naintindihan niya to love others selflessly, nagdi-disciple pa rin po siya. Nakagawa siya ng pamilya niya who fears the Lord. And his experience while growing up had taught him several valuable lessons. One of his favorite lessons is this. One day, umalis po siya sa office niya para mag-disciple dun sa Knit and Brew. Disciple po siya. Pag alis niya po dun, bigla pong may pumasok na ahas sa office niya. The snake crawled around the area and suddenly, tumama po yung snake dun sa lagari. The snake was hurt. Sabi po nung snake, "How dare this mere prey hurt me?" Not knowing the nature of the handsaw, his nature kicked in. Dahil hindi niya alam kung ano yung lagari, yung sarili niyang nature kick in. You hurt me, I will hurt you back. Kinagat niya po yung lagari. Sabi po nung ahas, ouch. This time, the snake was much wounded. He was much wounded. Snake was in pain. And we could have thought na baka madala ka na naman kasi naramdaman mo, ang sakit baka madala ka na. Pero hindi po. Mas lumala po yung galit niya. Galit siya sa handsaw, sa lagari. Sabi niya, papatayin ko tong lagari na to. Pinuluputan niya po yung handsaw, yung lagari, at habang pahigpit yung pulupot niya, pasakit ang nararamdaman niya. And he thought to himself, wala nang urungan to. Pagdating po ng engineer, mayroong patay na ahas sa office niya. So what is the lesson of this story? Yung successful po engineer represent us. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. Yung problematic family niya po represents people who hurt us, who's hurting us, who abuse us, who's abusing us. Yan yung mga taong nanakit sa'yo. And the snake represents unforgiveness. Everybody say unforgiveness. The snake represents unforgiveness, revenge, rage, and the saw represent destruction and death. So the moral of the story is this. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. If we let God and give to God our hurts and pain, He can turn something bad beautiful. You need to let God. If you're hurting like right now, you need to let God. And He can turn it beautiful. Pero kapag hindi po natin yun ginawa, kapag hinayaan po natin yung rage, anger, unforgiveness, galit na galit ka, gusto mong gumante, if you allow that to take control over your life, the end of that is death and destruction. So the question is, how can we truly forgive those who've hurt us, abused us, laughed at us, belittle us, and did something bad to our family? Church, let's take this to our hearts and minds. Kasama po ako. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Experience the forgiveness that Christ offers you. Offer the forgiveness He has given you. Kung nahihirapan kang magpatawad, to truly forgive means you must experience first the forgiveness that Christ offers you and offer the forgiveness He has given you. At kapag na-experience niyo po yung
yung forgiveness ni Lord sa buhay mo, naintindihan mo how high, how wide, how deep is the love of the Lord. Kapag naintindihan po natin yon, marirealize po natin that we are immensely forgiven. Grabe yung pagpapatawad sa atin ni Lord. That's why we can forgive selflessly. Church, pwede po ba tayong tumayo? And mag-pray po tayong lahat and we will read the word of the Lord. Let's pray first. Lord, thank you for this morning. Thank you dahil dinala mo po, Panginoon, kami dito sa church. Thank you for sustaining us. Thank you for your love, forgiveness, and grace towards us. God, forgive us, Panginoon, sa mga pagkakamali namin sa iyo. Give us a receiving heart, a receiving spirit, Lord. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. So, manatili po tayo nakatayo. Let's read the word of the Lord. Matthew 18:21, verse 22. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Then Peter came up and said to him, Lord, how often will my brother sin against me? And I forgive him. As many as 7 times? Jesus said to him, I do not say to you 7 times, but 77 times. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of the servant released him and forgave him the debt. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. And seizing him, he began to choke him, saying, pay what you owe me. So his fellow servant fell down and pleaded with him, have patience with me, and I will pay you. He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, you wicked servant, I forgave you and all the debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you? And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Pwede na po tayong maupo. All right, our topic for today is forgiveness. Can everybody say, forgive? Ulitin po natin yun ng 7 times. Forgive. 1, 2, 3, go. Forgive, forgive, forgive. Forgive, 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 forgive. Sabi po ni C.S. Lewis, forgiveness is a lovely idea until they have something to forgive. I think yung tao po dito na mas advanced in age ay mas makaka-relate dito. Madali pong sabihin, napatawarin mo na siya hanggang ikaw na yung sinaktan. Tama po ba? Nag-iiba na sa atin yung meaning ng forgiveness. How can we forgive someone who abused us? How can we forgive someone na binuli tayo sa school? To be angry is easier. To take revenge is easier. But we need to remember this church. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. No good thing will come out of unforgiveness. It's only distraction. That's why forgive. Kaya po nung ahas, no good thing will come out of unforgiveness. Forgive. Mahirap pong magpatawad at alam po yan ni Peter.
Kaya po si Peter, nagtanong po siya kay Jesus about sa forgiveness. Kasi nga po, mahirap naman po talagang magpatawad. At mahirap din po tong topic na ito this morning. Sabi po ni Peter kay Jesus, Jesus, Lord, how often will I forgive my brother's sin against me? And I forgive him as many as 7 times. Lord, hanggang kailan ako magtitimpi? Magpapatawad? Hanggang 7 times ba? Alam niyo po, yung culture po nung time na yon ni na Peter, ang tinuturo po ng mga rabbi is you can forgive people 3 times, 2 to 3 times. And after that, pwede mo nang hindi patawarin. Alam niyo po, it saddens my heart knowing that the people during their time could be living with unforgiveness, rage, anger. And we know the end of those negative emotions. It's destruction. Minsan po masarap sa una Masarap sa una na nakikita mo na yung kaaway mo na karma. Ay, buti nga na karma. Diyan po nauuso yung karma Kapag po ganun pa rin po tayo, buti nga sa'yo, deserve mo yan. Kapag po ganun tayo, you could be living a life of unforgiveness. At kapag namumuhay po tayo ng ganun, it will eventually leads to destruction. Alam po yun ni Jesus. And sabi po sa Proverbs 14, verse 12, there is a way that seems right to a man, but in the end, it leads to death. Akala mo okay lang, akala mo makokontrol mo ang lahat. So eventually, as you say yes and yes and yes to unforgiveness, to anger, it leads to death. At alam po yun ni Jesus. Alam po ni Jesus na kapag namuhay ka ng unforgiveness, eventually, death ang kasunod. Destruction ng soul mo yun. So ito po yung reply ni Jesus. Sabi po ni Jesus, I do not say to you 7 times, but 77 times. Grabe. Tingin ko po nung sinabi ito ni Jesus, nagulat yung mga disciple niya. What, Lord? 77 times? Yung isa nga, ang hirap mapatawarin kahit isang kasalanan, but this time, it's 77 times. At sa iba pong translation, sa King James po, ang sabi dyan, we forgive 70 times 7 times. 70 times 7 is equals to, magbibigay po ako ng ice cream sa mga kasagot. 490. Yan, Matthew, may ice cream ka mamaya. Pag nalimutan ko, forgive me, okay? Lord, 490 times. Magbibilangan ba kami ng kasalanan? Isa lang pong ibig sabihin dito ni Jesus. Peter, we never stop forgiving people. You are generous enough. Ginawa mo pang 7. But you know what, Peter? We never stop forgiving people. Pastor JJ, we never stop forgiving people. But God, I'm hurt. Pastor, we never stop forgiving people. But God, I'm in deep agony. We never stop forgiving people. But Lord, it's unfair. I want justice. We never stop forgiving people. The nature of the snake, nung nakita po natin, when threatened is to bite, mangagat. The nature of a sinful man, when hurt, is to hurt people. Sinaktan mo ako, sasaktan din kita. Pinost mo ako sa Facebook, siniraan mo ako, sisiraan din kita. Doble pa. Sinaktan mo ang pamilya ko, sasaktan din kita. Pinahiya mo ako sa lahat ng tao, mas ipapahiya rin kita. Totoo po yung kasabihan, hurt people. But we need to remember that our old nature dies when we accepted Jesus as our Lord. Nung tinanggap na po natin si Jesus sa buhay natin, wala na po yung nature na yon dapat sa atin. Sabi po sa Galatians 2:20, basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go.
I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. My old self, yung dating ako na gustong manapak agad, yung dating ako na gustong gumante, have been crucified with Christ. It's no longer I, it's not me, it's no longer I who lives, but it's Christ lives in me. Si Jesus namumuhay sa'yo, si Christ lives in you. And that Jesus, that Christ who lives in me is patient. He is kind. He does not envy. He does not boast. He is not self-seeking. He is not self-righteous. He doesn't seek revenge. He is not easily angered. And he keeps no records of wrong. Yun po ang Jesus na namumuhay sa ating buhay. Kaya if we are thinking, Lord, parang imposible, hindi ko kaya magpatawad. No, it's possible. Kaya mong magpatawad. Why? Basahin po natin kung bakit kaya natin magpatawad. 1, 2, 3, go. It's possible to forgive because it's no longer I who lives, but Christ who lives in me. Your new nature is forgiving. Kung dati yung old nature mo is, lagi ka na lang galit. Konti lang, nagagalit ka na agad, nag-snap ka na agad. But your new nature is forgiving. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, you are forgiving. Alam niyo po, this year, kwento po muna ako, this year, meron po akong siningil ng utang. Sino po sa inyo ng utang na? Meron po ako siningil ng utang. Pero alam niyo po, it's my nature, ito po, ako po talaga to, it's my nature na hindi po talaga ako naniningil ng utang. Nature ko po na ako pa yung nahihiya na maningil. Natatakot nga po ako maningil eh. Sa loob-loob ko, sana ikaw na lang yung magbayad kasi nahihiya po talaga ako. And nung kinasal po kami ng wife ko, it's our rule na kapag po kami ay inutangan, we will give what we can afford to lose. It means, para po yun ma-protect yung heart namin, ma-protect yung relationship namin with those people. Para kapag hindi niya binayaran, okay lang. O sa'yo na yan, walang problema. Walang samaan ng loob. Pero po, yung utang na to, gumawa po ako ng excuse. Binanggit ko nga po, hindi po ako naniningil. Gumawa po ako ng excuse, sabi ko, Lord, wala pa kaming rule nung pinautang ko to. Many, many years ago, may lumapit po sa akin ng utang for a business. Pinautang ko po. Sadly, na-scam siya. So lumapit po siya sa akin, sinabi niya sa akin, di pa po ako pastor noon, JJ, sorry, I can't pay you sa tamang panahon. Alright. Naghulog naman po siya, pero hindi pa rin po siya nakabayad ng utang niya. Pero as a disciple of Jesus, naawa po kasi ako sa kanya. Naawa ko sa kanya, na-scam siya. Alright, kawawa ka, sige, okay lang. Di ko po siya sinisingil. And tinitingnan ko po, yung friends po kami sa Facebook, nakikita ko po, alright, wala siyang trabaho, walang pambayad. Nagkatrabaho, nagsisimula pa lang, baka hindi pa yan magbabayad, nawalan ulit ng trabaho. Okay, baka walang pera, hindi ako maniningil. Tapos po, nag-abroad. Kaso naman, nagka-pandemic naman, hindi ako maniningil. At alam niyo po, nung mga panahon na bumibili na po siya ng mga gamit, musician po kasi siya. Bumibili na po siya ng magagandang gamit. In fact, may mga gitara siya. Ang gaganda po ng gitara niya, branded. Drums, piano. Alam niyo po, sa loob-loob ko, bro, bili ka ng bili. Di mo ba alam, may utang ka sa akin? Sa isipan ko lamang po yun. Hindi po ako, dahil hindi nga po ako naniningil. But last year po, nagsimula po ako maningil sa kanya. Nung nagkasakit po yung baby namin, si Ellie, my beautiful and lovely daughter. Nung nagkasakit po siya, naningil po ako. In fact, paawa pa nga po yung paniningil ko sa kanya eh. Parang sinasabi ko po, kailangan ko po ng pera. Praise God, na sin. Hanggang sin lang. So sa loob-loob ko po nun, alright, Pastor CJ, relax. Whatever is true, whatever is pure, whatever is noble, think about such things. Baka naman marami lang siyang ginagawa. Huwag ka muna mag-presume or mag-assume. Pero minsan po, sumisipa yung old nature. Sa loob-loob ko, sa isipan ko, bro, sister,
may family ka na. You need to set a good example sa family mo to magbayad ka. Integrity yan. Sa loob-loob ko, pero hindi ko po siya chinat nun. Pero, this year, nag-chat po ulit ako. Nakita ko po talaga kasi na bumibili po ulit siya ng mga instruments So, sabi ko, Lord, jealous ba ako sa kanya kasi may instrument siya? Sa loob-loob ko, bili ka ng bili. Hindi ako makabili Kasi yung ipambibili ko, para na lang sa baby ko. Samantala ikaw, bili ka ng bili. Sabi sa akin ni Lord, relax lang. Nung sumunod ka sa akin as a pastor, diba, sinorender mo na all your wants. Okay lang yan na wala ka niyan. You have me. Sweet naman ni Lord. Lord, ang sweet mo naman. Pero syempre, masarap din naman. Tumutugtog ako ng branded na gitara. So with permission with my wife, sabi ko sa kanya, maniningil na ako. Okay lang ba? Okay, ningil. Naningil na po ako. Praise God, nag-reply na po. Ito po ang problema. Siya pa ang galit. Meron po ba kayong ganung kakalala? Ikaw na yung nangutang, ikaw pa yung galit. Sa school po, usap-usap po yan. Ikaw yung hindi nangopya, pero ikaw pa yung may kasalanan. Hindi ka na late, yung isa yung na late, siya pa yung may ganang magalit. Minsan po ganun po yung mga tao Nung nangyari po yun, syempre po, alright, sabi ko sa sarili ko, okay, Pastor JJ, relax, do not reply sa heat of the moment. Sabi ko, sige, 1 month, ignore ko to, pag-isipan ko muna kung anong sasabihin ko. Galit din po ang wife ko, sabi ng wife ko, yabang mo naman. Ang yabang niya naman. So isip-isip ko, alam mo matagal na itong mayaban bad trip talaga. Pero sinasabi ko sa sarili ko, alright, huwag kang mag-assume ng mga bagay-bagay, mag-isip kang mabuti. Sadly, ito po yung nakakalungkot na naging parte nito. Sadly, yung injustice na yun, na ako pa yung nagmukhang masama, triggers the injustices, hurts of the past. May matagal na po akong mga pinatawad. Matagal na po yun. Mga last year. Tapos na yun, nag-move on na ako. Pero sadly, kahit sinasabi ko, okay, papatawarin ko siya, biglang nagbukas lahat ng mga, kasi Christian po yun Sabi ko, bakit pa ganyan yung mga Christian na, Christian kayo, tapos ganyan kayo? So medyo nagagalit na po ako lahat po nung nakakagawa ng kasalanan sa akin, lahat sinasabi, Christian sila Pero hindi ko po alam kung ano ba talaga. So sadly, nagbukas po yung mga past traumas, nagbukas, and unti-unti, gaya ng snake, I roam around that hurt, that anger. Nagtagal po ako. Nagdwell po ako dun sa tapos na, nababalikan ko pa. And we know the end of those negative emotions. Ano po yung end ng negative emotions na yun? It's destruction and death. Let me share to you what I have learned from that. So that the detrimental effects of unforgiveness and dwelling around my past hurts. So ito po yan, personal experience ko po yan. Number 1 is unproductiveness. Hindi po ito yung wala kang ginagawa. Ito po yung, para mas ma-explain ko, ito po yung ang dami mong ginawa buong araw, but at the end of the day, you feel like you're unproductive. Naramdaman niyo. May nakaramdam na po ba nun? O ako lang ang nakaramdam nun. It means, for me, I know that, alright Lord, ang dami kong ginagawa, but I know, hindi ito yung pinapagawa mo sa akin. Secondly, love and passion becomes a responsibility only. Mahalaga po na mahal po natin yung work natin. Kasi kung hindi po natin mahal yung work natin or yung ginagawa natin, eventually, mababurn out po tayo. At para mas maintindihan pa po natin itong sinasabi ko, mag-example po ako. For example, nagbigay po ako ng Hello Dandan. For example po, nagbigay po ako ng bulaklak sa aking magandang asawang nasa likod. Nasaan na yung aking props, guys? Ayan, for example. Hindi po ito totoo ha. Example lang po ito. Yan.
Mahal ko, I have flowers for you. Yan na, parating na yung flowers. Kinuha ko yan sa prayer room. Okay. Siyempre po, magiging masaya siya. Kung all of a sudden, walang event, binigyan ko siya ng flowers, tapos tatanungin niya ako, mahal ko, bakit binigyan mo ko ng flowers? Pag sumagot po ako sa kanya, binigyan kita kasi responsibility ko. Do you think po magiging masaya po siya? Hindi. Tama po ba? Kasi ang gusto niyang marinig, binigyan kita ng flowers because I love you. At kahit pa sumayaw ang bini sa harapan ko, ikaw lang ang nag-iisang binibini ng buhay ko. Yun po yung gusto niyang marinig. Don't get me wrong, wala pong masama sa responsibility. But kapag responsibility only, walang love and passion, eventually you will get burnout. Sa relationship po natin, sa mga married people po, if nababurnout po tayo, maybe nagiging responsibility na lang sa'yo yung relationship. Maybe there's something to forgive dun sa spouse mo. We must forgive because our new nature is forgiveness. Ito lagi ko pong sinasabi sa Next Gen. Pag may salita pong responsibility as a father, hindi ko po pwedeng sabihin sa aking asawa na, alam mo, asawa ko, I don't feel good today, I'm in bad mood. Ayoko maging tatay, gusto ko magbakasyon ng 1 month, hindi muna ako magiging tatay. Pwede po ba yun? Hindi naman po pwede. Because I need to be responsible. Pero kapag puro na lang responsibility, walang love and passion, o burn out. Sabi nga po sa isa pong magandang marriage, meron pong 2 tao na nagpapatawad. At tayo po yan. Because it's our new nature. Thirdly, ito po yung nangyari sa akin. I'm angry with the things, people that are not connected to your anger. Sino po sa inyo dito napagalitan ka? Kunyari sa office ka, relax sa office, okay lang. Pagdating mo sa bahay, ang pinagalitan mo yung mga anak mo. Minsan po ganun tayo. Sino po nakapanood na ng Rewind na palabas? Kung napanood niyo na po yung Rewind na palabas, si Ding Dong Dantes po, lumaki po siya na may abuse sa kanyang father. Galit na galit siya sa kanyang tatay. Galit siya sa kanyang tatay, pero yung galit niya, nabubuhos niya sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Hindi naman siya galit sa kanyang anak at sa kanyang asawa. Pero dahil galit siya sa kanyang tatay, naapektuhan yung relationship niya dun sa mga taong nakasurround sa kanya. And we know dun po sa story, eventually, nung pinatawad ni Ding Dong Dantes yung kanyang tatay, sabi niya, Dad, pinapatawad na kita. Sabi ng daddy, bakit mo ako pinapatawad? Kasi I don't have time left to get angry. Wala na akong panahon para magalit. Sana po ganun po tayo, no? Let's surrender our anger hurts sa ating Panginoon. Because our new nature is forgiving. It's possible. It's possible because Christ lives in you. So tinanong ko po dito si Lord kasi nga po, bumabalik po yung mga past injustices na ginawa po sa akin. Lord, I'm hurting. Sabi ni Jesus, I know, hindi ko in-invalidate na hurting ka. If you're hurting today, may mga nakasakit sa'yo, galit na galit ka, nararamdaman mo, hindi yan ini-invalidate ni Lord. Gustong lang sabihin sa atin ni Lord, Pastor JJ, alam mo ko galit ka, but you need to remember, your new nature is forgiving. Your new nature is forgiving. I want you to relax. Dahil ito ang gusto ko sabihin sa iyo. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Do not take revenge, my dear friends, but leave room for God's wrath, for it's written, it's mine to avenge, I will repay, says the Lord. Your nature is forgiving, my nature is, I'm just. I will give justice. Pastor JJ, wag mong kunin yung nature ko na nagbibigay ng justice. Sa akin yun. Yan yung sayo. Okay lang yan.
Ako ang bahala. Basahin po natin ito lahat. 1, 2, 3, go. Forgiving is easier said than done. But remember that when the doing gets tough, it's the doing that characterizes an authentic disciple of Jesus. Amen? When you find the heart to forgive, it's the doing that characterizes an authentic disciple of Jesus. Mahirap. Mahirap. Kaya naman po, si Jesus, dahil mahirap nga po magpatawad, alright, para mas maintindihan niyo pa kung paano magpatawad, magbibigay ko ng example sa iyo, Peter. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his servants. When he began to settle, one was brought to him who owed him 10,000 talents. Yung 10,000 talents po, yung 1 talent, ay ang katumbas po nun is 20 years of labor. Billions of pesos po yan. 20 years of labor po ang utang ng first servant. Basahin po natin yung sunod. 1, 2, 3, go. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, with his wife and children and all that he had, and payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, and out of pity, out of compassion, dahil si Lord naramdaman yung compassion dun sa servant na yon, the master of that servant released him and forgave him the debt. But when that same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 denarii. Ang 100 denarii po, ang kadumbas naman po niyan is 100 days of labor. Yung isa po, ang utang niya is 20 times 10,000 is 200,000 years of labor. 200,000 years of labor. Billions of pesos. Ito pong servant, ang utang niya lang ay 100 denarii. 100 days of labor. Parang 3 months na sahod ang utang nitong second servant. Itong isa naman, 200,000 years of labor. Grabe sa laki po ng utang. Tingnan po natin anong nangyari sunod. And seizing him, he began to choke him, saying, "Pay what you owe me. Pay what you owe me." Next, 1, 2, 3, go. So his fellow servant fell down and pleaded with him, "Have patience with me, and I will pay you." He refused and went and put him in prison until he should pay the debt. Basahin po natin sunod. 1, 2, 3, go. When his fellow servants saw what had taken place, they were greatly distressed, and they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, "You wicked servant, I forgive you all that debt because you pleaded with me. And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you?" Ulitin ko po ulit ha. "And should not you have had mercy on your fellow servant as I had mercy on you?" And in anger, his master delivered him to the jailers until he should pay all his debt. So also my heavenly Father will do to every one of you if you do not forgive your brother from your heart. Forgive your brother from your heart. Pwede po ba nating ulitin 7 times, I am forgiving. 1, 2, 3, go. I am forgiving, 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 I am forgiving. Ito po yung lesson dyan. Yung king po represents God. Yung first servant, tayo po yan. Yung fellow servant, yan po yung people na nanakit po sa atin. Ito po yan. One day, we will give an account to God. Haharap po tayo sa Diyos. We will give an account to God. Tayo po yung first servant. It means, marami po tayong utang sa ating Panginoon. We are spiritually dead. We are spiritually bankrupt. Kung akala po natin, ang dami nating nabigay kay Lord, for example, 90% of this LED na galing sa bulsa mo, kulang pa rin yun.
Napakalaki ng utang mo sa ating Diyos. Ang sabi sa Isaiah 64:6, basahin po natin lahat, 1, 2, 3, go. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Pastor JJ, wala kang maipagmamalaki sa akin. Hindi mo pwedeng i-boast that you're now a pastor, tapos naglilingkod ka. Hindi mo pagmamalaki yan. Parang maruming basahan lang yan. Lahat ng ginagawa po natin sa ating Panginoon ay mukha lamang maruming basahan sa Kanya. Why? Why is it like that? Because we need to remember that God is holy. The God that we serve is holy. And because He is holy and we are a sinner and we are spiritually bankrupt, ang sabi po ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan natin ay kamatayan. Kahit anong bigay mo sa simbahan, hindi ka maliligtas, ang kabayaran niyan ay kamatayan. But praise be to God for sending His one and only Son to die for us. Bakit kailangang merong mamatay? Bakit kailangan pang mamatay si Jesus? Pwede namang, okay, pinapatawad na kita, erase your sin. Kailangan pong mamatay si Jesus because our Father is just. Wala pong justice kung wala pong nagbayad. Si Jesus po ang nagbayad para sa atin. We are spiritually bankrupt. Pero dahil mahal tayo ng Diyos and He is just, binayaran niya po yung napakalaking utang natin. He has forgiven us. He has forgiven us. Isaiah 53 says, nung pinagbayaran po ni Jesus Christ yung utang natin, alam niyo po ba ang nangyari sa Kanya? He was despised. He was rejected by men. A man of sorrows and suffering. And there's no beauty upon Him. Wala nang magandang makikita sa Kanya kasi pinagpapalo na siya eh. Yung mukha niya, duguan. Ikaw yung dapat masaktan, pero siya yung nasaktan. Siya yung tumanggap ng sakit at siya yung namatay sa krus para sa'yo. At kapag naintindihan mo ng mabuti yan, you will understand that you are immensely forgiven. That's why you can forgive selflessly. If you are here today and you're asking God, Lord, bakit nangyari sa akin yung abuse na yun? Bakit nangyari sa akin yung injustice na yun? Bakit nangyari sa family namin yung injustice na yun? Let me share to you this verse. This is close to my heart. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. All things work together for good to them who love God. Isa po sa keyword, love God. If you love God, you obey God. Love is spelled as O-B-E-Y, obey. Hindi po natin to pwedeng i-post sa Facebook natin. Kung nagpapatama ka dun sa kaibigan mo, sinasaktan mo siya, tapos sasabihin mo, all things work together for good. Para sa akin lang to. Hindi po, sabi dyan, you love God. Kung nagpapatama ka, baka you do not love God, really love God, you love yourself. Kwento ko po kung bakit very close sa akin to. Many years ago, I think 11 years ago, more than 11 years ago, I was emotionally abused, spiritually abused, psychologically abused by my pastor. Nakakalungkot po. In fact, hindi po ako nakagraduate dahil ng abuse na yon. Hindi po alam yun ng parents ko, ngayon lang po nila narinig. Ang excuse ko po sa parents ko na mother, kasi yung father ko po na nasa abroad, di mo na ako graduate kasi I think this is not the right time. I pray and fast nag-fasting ako para dito. Pero hindi po talaga, ayoko po talagang graduate kasi I can no longer see myself sa ministry because of that, pastor. And eventually, umalis po yung parents. Sila na po ang naunang umalis, yung mga parents ko. And 2 months po bago po ako humabol dito. Kasi nga po, iniisip po naman, kawawa yung mga sheep. Sino mag-aalaga sa kanila? So parang, hindi po ako pastor doon, pero parang ang role ko po medyo mataas na rin. Sabi, kawawa naman itong mga to.
Eventually, umalis na po ako. I'm asking God, Lord, why? Bakit ako nag-aral dun sa Bible school? Dinala mo ako sa church. I thought, it's a safe place for me. Safe place to para sa akin. Pero I'm spiritually abused. I'm psychological abuse. Alam niyo po yung, di ko na pa kukwento kung anong abuse yun. But Lord, why? Ba't mo ako nilagay dito? Sana nag-engineer na lang ako. Ang nakakalungkot po, sinabihan ako ng parents ko, okay, bawal ka na mag-change ng course. Naku, patay. Ayaw ko na, bawal na ako mag-change ng course. Hindi po ako makahindi kasi wala naman din po kaming pera during those times. Nag-aaral pa po yung 3 kong kapatid. So Lord, why? Bakit mo ako dinala dito? Then, di ko po agad tinapos. Pinili ko po ang hindi tapusin. Nag-work po ako, nag-business po ako, and I learned a lot dun sa mga experiences na yon. At ngayon ko lang naintindihan that all things work together for good for those who love God. Wala po ako dito ngayon nagpipreach kung hindi po nangyari yun sa buhay ko. Hindi po ako nakapagsalita sa thousands of students kung hindi po nangyari yung spiritual abuse, emotional abuse, psychological abuse na yun. All things work together for good for those who love God. Sabihin mo sa katabi mo, love God completely. Let us trust the Lord completely. Let me end with this verse. Genesis 50:15-17. Pwede po ba natin ilakas ang boses natin? Samahan niyo po ako sa pagbasa. 1, 2, 3, go. They said, what if Joseph holds grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him? So they sent word to Joseph saying, your father left this instruction before he died. Short context po, si Joseph po, siya po ay ibinenta ng kanyang mga kapatid. Parang unimaginable po yung abuse na naramdaman niya. Siguro po, emotionally, he's hurting. But one thing we know for sure, he walked with the Lord. Yun po sigurado, he walked with the Lord. And because he walked with the Lord, sigurado, he loved God. Next, basahin po natin. 1, 2, 3, go. This is what brothers, the sins and the wrongs they committed in threatening use of blood. Okay, yung letter po na to, hindi po gawa talaga ng tatay nila. Gawa-gawaan lang po ng brothers niya. Next, 1, 2, 3, go. Now, please forgive the sins of the servants of the God of your father. When their message came to him, Joseph wept. He's in pain, he's in agony. Siguro mas naging painful sa kanya. Bakit ganito itong mga kapatid ko sa akin? Di ba nila naintindihan na alam ko na hindi tatay ko ang gumawa nitong letter na to? Basahin po natin sunod. His brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves, they said. But Joseph said to them, don't be afraid. Am I in the place of God? Sabi po ni Joseph yan. Next, you intended to harm me, but God intended it for good. Amen? You intended to harm me, but God intended it for good. If hindi po nangyari yun sa kanya, kung hindi po siya binenta, hindi po siya magiging mataas ang position sa Egypt. In fact, pangalawa po siya sa pinakamataas na may position sa Egypt. You intended to harm me, sinasaktan mo ako, but God intended it for good. Lord, I do not know bakit nangyayari to. But Lord, I will trust you. We must first experience the Lord's forgiveness. At pag naintindihan natin yon, gaano kataas, gaano kalawak, gaano kalalim yung pagmamahal ng Diyos sa atin, maintindihan natin that we are immensely forgiven. That's why we can forgive selflessly. Today, ikaw yung tao, you're hurting. May nanakit sa family mo, you want revenge, you want justice, tapos parang walang nangyayaring justice, and it's consuming you. You know that the end of that is death. The Bible tells us
Sabi po ni Jesus, this is how we pray. Our Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread and forgive our sins as we forgive our debtors o yung mga nagkasala sa amin. It means forgiving ay part ng daily prayer natin. Kasi yun po yung naging instruction ni Jesus. Pray for your enemies. Release forgiveness. Your new nature is forgiving. Hayaan mo na si Lord ang magbigay ng justice. Hindi mo alam kung bakit, but we know that all things work together for good for those who love God. Ngayon pong umaga na to, I encourage everyone, let's close our eyes. And I know, dumaan po tayo sa unforgiveness. If you are hurting today, I will give you some time to pray for that person. I know it's hard. But let us trust God. The nature of God is to give justice. He is just. So right now, pag-pray po natin yung mga tao na nakasakit sa atin at nananakit sa atin. Let's pray. Lord, we know that nakikita mo yung hurts and pain namin. At kapag hindi namin yun nabantayan, magiging revenge, anger, yung nararamdaman po, Panginoon namin. Lord, help us to guard our hearts. It's hard to forgive, Lord. It's hard to forgive. But we know it's possible because it's no longer us who lives, but you lives in us. We release forgiveness towards the people na nakasakit po, Panginoon, sa amin. Bless them. Move in their lives. Nawa maramdaman din nila yung pagmamahal na ramdaman namin galing sa iyo, Panginoon. Thank you, God, because we know nararamdaman mo yung nararamdaman namin. We trust you. We worship you, Lord, because you are just and you are also loving, Lord. Salamat for this morning, Lord. In Jesus' name, let's all say, Amen. Church, I'd like to ask you to take this moment. Continue praying. Like what Pastor JJ said. It is our new nature to forgive. Kahit napakahirap na. Take this moment to continue forgiving those na nahihirapan kayong patawarin. Nothing can separate, even if I run away. Your love never fails. I know I still make mistakes, but you have new mercies for me every day. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when
for my good. 'Cause you stay. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Oh, your love never fails. Your love never fails. 'Cause you make all things work together for my good. Sing with us, church. You make all things work together for my good. Let's sing that one more time. You make all things work together for my good. 'Cause you make all things work together for my good. It feels good to forgive. Feels good, really. It's forgiving is freedom. Vengeance is mine, not yours, sabi nga ni Lord. Huwag tayo ang gaganti sa mga nagkasala sa atin. Continue, never stop forgiving. Yeah? Okay. Ramdam na ramdam. Ramdam na ramdam. Okay, so, may mga newcomers po ba tayo? May second timer po. Yeah. Yes. Let's welcome each other. Yan, let's welcome them. Yun, may newcomer. Yan. Thank you. Yes. Sa taas, may newcomer po ba dyan? Newcomer. Welcome you at GCF Batangas. For our first-timers, for first-time visitors, welcome to GCF Batangas. We're glad that we are able to join us today in worship. Kindly follow our servant friends to our prayer room so that we can pray for you and get to know you better. Okay. GCF will hold our mid-year prayer and fasting on July 8 to 12 at 7 p.m. from Monday to Thursday via Zoom. And Friday, breaking of fast will be on-site dito po sa ating hall. This sermon series is on loving one another. The Zoom meeting link will be posted to our announcement page before the start of each session. We will not have our monthly prayer meeting this Wednesday, so we can encourage everyone to be part of our prayer and fasting week instead. We are again calling all volunteers for our medical and dental mission. It feels good to be a volunteer sa medical mission. That is on Saturday, August 3, 2024. This will be held in Barangay Talumpok, Batangas City from 8 a.m. to 12 noon. If you have any questions or need more information, you may approach the admin office. Now, let's call on Pastor Boy for the closing prayer and benediction. Okay, tayo pong lahat ay tumayo. Sabi nga dun sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me.
Lord, we pray that the forgiving nature of Christ always manifests in our lives. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you. In Jesus' name, amen and amen.